Magandang tanghali, ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-28 ng Abril taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Senado nagdagdag pa ng CCTV upang ma-monitor ng husto ang pagdating ng election returns at certificate of canvass ng 2016 national elections. Seguridad sa halalan, babantayan ng AFP gamit ang Election Monitoring Center sa Camp Aguinaldo. LTFRB, uumpisa na ang pagbuo ng database ng lahat ng public utility drivers sa bansa. Pag-i-issue ng warrant of arrest laban kay North Cotabato Governor Emilu Mendoza, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. 120 na aresto sa pinakamalaking gang bust sa New York. Pinag-iisipan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na magsampa ng reklamo laban kay Senator Antonio Trillanes dahil sa ibinunyag nito na may milyong piso siya sa bangko na hindi idineklara sa kanyang SALN. Mula sa Senado may report si Brian De Paz live. Yes, Brian? Flor, magandang tanghali. Isa nga sa ikinukonsidera ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na magsampa na ng kaukulang reklamo dito kay Senador Antonio Trillanes IV dahil sa issue pa rin ng sinasabing hindi dineklarang yaman ito sa kanyang SALN noong 2014. Kabilang nga ito sa sinasabi mismo ng kampo ni Mayor Duterte para kay Senador Trillanes dahil sa paratang nito na mayroong mga hindi idineklara sa kanyang SALN noong 2014. Ayon mismo kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte ay ipinapakita niya nga dito na itong mga akusasyon ni Senador Antonio Trillanes IV ay lumalabas nga na walang batayan at isang demolition job dahil nga ito'y may tuturing na walang ebidensya. Pero umaasa naman itong kampo ni Mayor Rodrigo Duterte na ang nasabing mga akusasyon ni Senador Trillanes ay kanyang tatantanan. At mamaya namang hapon ay magsasagawa naman ng press conference itong si Senador Antonio Trillanes kaugnay naman dito sa bagong pahayag ni Mayor Duterte. Samantala ngayong araw naman, Floor, ay naghahanda na itong Senado para naman dito sa may storage nitong election returns para sa 2016 national elections. Itong nasa aking likuran, ito nga yung storage na nandito sa basement ng gusali ng Senado kung saan dito dadalhin yung mga election returns galing sa COMELEC at ito yung nga yung mga mula sa iba't ibang mga dako. At meron ditong mga ballot boxes, ito yung mga walang laman na ballot boxes at inaasang dito naman ilalagay itong mga election returns na naka-envelope. Pero ayon sa Senate Sergeant at Arms, mula pagpasok ng vicinity ng Senado hanggang sa ito'y makapasok na sa gusali ay dadaan sila sa matinding pag-inspeksyon at meron ng 32 closed-circuit television na inihanda ang Senado upang matiyak ang seguridad ng ER at ganoon din naman yung Certificate of Canvass. Ayon kay General Balahadja, ang head ng Senate Security, inaasahan nga nila na buong puwersa yung kanilang gagawin sa darating na halalan. Hanggang sa ito'y huminto sa harapan ng entrance ng gusali ng Senado, yung nasabing sasakyan na naglalaman ng COC at ER ay nakamonitor ito sa CCTV. Pagpasok naman sa loob ay dadaan muna sa registration area ang kawani ng COMELEC sa kadadalhin ang election returns at certificate of canvass sa kanikanyang storage. May mga nakaabang ng balota ngayon sa baba dito para naman sa mga election returns sa mga yung mga dadalhin na ER na di naman nakabalota. Bawat sulok na pagdadaanan ng mga kawani ng COMELEC na sasamahan ng Senate Security ay nakamonitor sa CCTV. Ayon kay General Balahadja, may 32 at nadagdagan pa ito ng 9 na CCTV upang ilagay sa sulok ng Senado at naka-high definition na ito. May naka-standby rin silang generator sakaling magkaroon ng brownout. Nakipag-coordinate na rin sila sa iba't ibang law enforcement agency para sa dagdag na seguridad. Ayon kay Balahadja, halos 100% ng handa ang Senado para sa pagtanggap ng Certificate of Canvass at election returns. May mga itinalaga na rin silang receiving team para ma-account ang mga dumarating na COC at ERs.
Ayon sa Senate Sergeant at Arms, may 2 hanggang 3 linggong mananatili ang mga nasabing ER at COC sa storage hanggang makompleto ito. 24/7 ang kanilang gagawing pagbabantay sa reception ng COC at ER. Matapos ang reception ay kanila namang dadalhin ang nasabing mga balota sa mababang kapulungan ng Kongreso gamit ang 6x6 truck. Sasamahan ito ng Legislative Police at accredited media upang nakarecord ang pagbiyahe sa mga balota. Nag-request na rin sila sa PNP ng Civil Disturbance Management Team sakaling magkaroon ng demonstrasyon sa dadaanan ng mga maghahatid ng COC at ER sa Senado. Floor, sa Lunes naman ay magkakaroon ng aktual na simulation itong Senado mula dito sa pagpasok ng gusali hanggang sa makarating dito sa loob ng gusali ng Senado, yung mga ER at COC at yung mga ina-anticipate nilang mga magiging problema ay pinaghahandaan na rin ng Senate Sergeant at Arms. Floor, balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Brian De Paz, nagulat mula sa Senado. Gagamitin ng Armed Forces of the Philippines sa OAFP ang Election Monitoring Center sa pagbabantay sa seguridad ng eleksyon. Mula sa Campo Aguinaldo, may report si Rosalie Cos. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Floor. 24 na oras ang gagawing pagmamatsyag ng mga tauhan ng militar sa seguridad sa buong bansa para sa May 9 national elections sa pamamagitan ng monitoring center nito dito sa AFP General Headquarters. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel De Toyato, ang Election Monitoring Center ang tatanggap ng lahat ng ulat na may kaugnayan sa halalan. Ang Election Monitoring Center ay isi-set up sa AFP Commissioned Officers Club at tatauhan kapwa ng mga pulis at sundalo sa ilalim naman ng supervision ng Commission on Elections o COMELEC. Konektado ang center na ito sa mga area commands, military at police field units. Ayon kay Colonel De Toyato, sa pamamagitan nito makapagsasagawa agad ng karampatang aksyon ang militar at pulisya sakaling makatanggap ng mga election-related reports sa iba't ibang lugar sa bansa. Magpapatuloy din ang internal security operations ng Armed Forces of the Philippines. Floor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Campo Aguinaldo. Binabalangkas na ng COMELEC, PNP at AFP ang ipatutupad na mahigpit na seguridad sa halalan sa May 9 sa Eastern Visayas. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Patuloy ng inihahanda ng Commission on Elections, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang ipapatupad na seguridad sa gaganaping halalan sa Eastern Visayas. Ayon kay Police Regional Director Chief Superintendent si Erwin Villacorte, gumawa na sila ng master list ng mga pulis na magbabantay sa polling precincts at plano nilang isapubliko ang contact numbers ng mga ito upang may mapagsumbungan ang publiko. Sa panig naman ng militar, responsibilidad nilang bantayan ang polling precincts sa mga liblib na lugar at island municipalities. Maging ang mga pasilidad ng National Grid Corporation of the Philippines ay babantayan rin nila laban sa banta ng pambobomba sa araw ng butuhan. Lalo na yung mga far-flung areas na gagamitin yung mga military hardware to bring and retrieve yung mga election materials. Mahigpit rin ang ipapatupad nilang seguridad sa mga botante. Board of Election Inspectors, lalo na sa mga gagamiting both counting machines. Ang mga inilatag na plano ay isa sa pinal ng COMELEC, PNP at EFP sa gagawing pulong sa susunod na linggo. Naniniwala rin ang mga otoridad na mas magiging madali ang implementasyon ng election security plan ngayon dahil automated na ang halalan, hindi gaya noong mano-manong eleksyon na nagkakaroon ng agawan o nakawan ng ballot boxes. Nung araw, nauso yun kasi manual. Kumbaga, ballots kasi ngayon electronic ang transmission because of the advancement natin sa technology. It made yung preparations sa mga eleksyon na kamukha nito easier for security personnel na kamukha ng AFP at PNP. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNTV News, Worldwide. Sumailalim sa 3 araw na refresher course ang mga Board of Election Inspectors sa Iloilo City kaugnay ng kanilang tungkulin sa eleksyon. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Handa na ang
ang mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors sa Iloilo City para sa gaganaping halalan sa Mayo 9. Kahapon natapos ang final training ng mga guro ukol sa election procedure at mga tungkulin nila bilang BEI. Oh, ready. 100%. Siyempre para naman aware ka pagid sa mga iban pagid nga mga update kung ano ang mga bago pagid nila nga gin-implement nga mga nga mga rules. Ready na gid siya. Tanan nga mga buluhato namon sa during the election day and then during sa final testing na explain naman sa amon during our seminar. Dumaan sa 3 araw na final training ng COMELEC ang mahigit sa 1,000 BEI ukol sa kanilang mga tungkulin sa araw ng halalan. Bukod pa ito sa isinagawang pagsasanay noong buwan ng Marso kung saan itinuro ang tamang pag-ooperate sa vote counting machines, pag-i-issue ng voters receipt at mga gagawin kapag nagkaroon ng aberya sa mga balota, makina at transmission ng election returns. They are the powerful persons on election day. Ara silang poder to conduct voting, to administer some because machine. So ang Board of Election Inspector at nga desisyon sila ang mag-decide regarding election matters on election day. Ang mga BEI ay ididestino ng COMELEC sa mahigit 500 voting places sa Iloilo City. Samantala, muli namang nagpaalala ang COMELEC sa mga botante na huwag dalhin sa labas ng presinto ang inimprentang resibo ng makina dahil maaari silang makulong alinsunod sa election code. Maaari lamang itong tingnan upang i-verify kung tama ang mga nakasulat batay sa kanilang ibinoto at pagkatapos ay ihulog sa bukod na receptacle bago lumabas ng presinto. Bawal din itong kunan ng litrato at i-post sa social media. Mula dito sa Iloilo City, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. Ipinakita ng Commission on Elections kay COMELEC sa mga pulis at mga sundalo na nakadestino sa Calabarzon kung paano bumoto gamit ang vote counting machine o VCM. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Ipinasubok ng Commission on Elections sa mga opisyal ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang pagboto sa vote counting machine o BCM na gagamitin sa halalan sa Mayo. Sa demo sa Camp Vicente Lim sa Laguna, ipiniliwanag din ng COMELEC ang mga problema na posibleng maranasan sa araw ng botohan gaya ng pagtamper sa mga balota at aberya sa makina at receipt printing. Matapos ang demo, isang pulong rin ang isinagawa para sa ipatutupad na Final Election Security Plan sa Calabarzon Region. Layunin nitong maipaalala sa bawat ahensya ang kanilang mga tungkulin upang matiyak ang pagkakaroon ng maayos at mapayapang halalan sa Mayo 9. Napakahalaga na sa ganitong pagkakataon ay malaman ng ating kapulisan at ang ating mga kasundaluhan yung specific na gagawin namin sapagkat ayaw namin na sa konting aberya ay magkakaroon tayo ng malaking problema. Bahagi ng security plan ang pagde-deploy ng mahigit sa 8,000 pulis pati na ang paglalagay ng tig-2 PNP personnel sa bawat polling precinct sa rehiyon. At meron din tayong mga kasamahan doon na mga taga-EFP na susuporta sa amin, no, na nandun lang po sila sa paligid in case of any eventuality. Meron po tayong mga puwersa na nakatalaga doon upang rumisponde naman para mapigilan ng mga tao para hindi sila magkagulo. Tinukoy naman ng PNP ang mga bayang mahigpit na babantayan sa Batangas tulad ng Santo Tomas, Tanawan, Lipa, Bawan at Batangas City dahil sa mga private armed group na posible umanong manggulo sa araw ng halalan. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Uumpisahan na ng LTFRB sa lalong madaling panahon ang pagbuo sa database ng lahat ng mga public utility drivers sa buong bansa. Mula sa Quezon City, may report si Monok Son live. Yes, Mon. Lakay bunsod ng serye ng mga aksidente na kinasasangkutan ng mga public utility driver gagawang LTFRB ng database at ng ID system. Maglalaman ng database at ID ng mahalagang impormasyon gaya ng pangalan ng driver at maging ng operator. Bago isyuhan ng ID ang isang driver, kailangang ma-i-register muna ang pangalan nito sa gagawing database ng LTFRB. Sa database, makikita ang lahat ng impormasyon ng driver, maging nakaraang performance nito sa mga dating pinasukan na trabaho. Sa ganitong paraan, mahihirapan na makapasok bilang driver ang mayroong hindi magandang record.
Nauna na itong ipinatupad sa mga taxi dahil sa dumadaming kaso ng krimen na kinasasangkutan ng mga taxi driver. Sa pamamagitan ng ID system, madaling makikilala ang driver at mas malaki ang posibilidad na natakot ng gumawa ng masama sa kanyang pasahero. Mas madaling mamonitor naman kung sino ang driver ng isang pampaserong sasakyan tuwing may aksidente sa tulong ng database. Gagawa rin ng LTFRB ng isang mobile application na maaaring magkaroon ng access sa mga pasahero sa profile ng isang driver pati na ang mga naging violation nito. Subalit ayon sa LTFRB, pinakamalaki pa rin ang responsibilidad ng mga operator sa kanilang mga driver. Noong nakaraang taon lamang, nakapagtala ang LTFRB ng mahigit 3,000 reklamo sa mga taxi driver, kabilang dito ang mga driver na namimili at nangongontrata ng pasahero. Sa lamang nakaraang linggo, 17 bus ang sinuspindi ng LTFRB dahil nasangkot sa mga aksidente na kumitil ng ilang buhay. Lakay? Maraming salamat, Bonokson. Nag-uulat mula sa Quezon City. At epektibo na bukas ang pagpapatupad ng two-phased traffic system sa EDSA Muñoz intersection. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea! Magandang tanghali sa Ilocay, bukas na nga ang umpisa ng two-phase traffic system sa EDSA Muñoz intersection. Ayon kay HPG Director, Police Chief Superintendent Arnold Gunakaw, alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ay hindi na maaari ang left turn simula sa Biyernes. Sa halip, kailangan ng gumamit ng U-turn slot ang mga sasakyan na manggagaling sa kaliwang direksyon. Sa kasalukuyan kasi ay four-phase traffic system ang pinaiira sa Muñoz intersection kung saan lahat ng mga sasakyan sa northbound at southbound lanes maging ang mga galing sa west at east directions ay pwedeng kumaliwa. Kaugnay ito, sinabi ni Gunakaw na magiging manually operated muna ang traffic officer ang signal light sa lugar. Ayon kay Gunakaw, hindi pa pwedeng pakialaman ng MMDA ang traffic light para i-adjust dahil nakapaloob pa ito sa warranty period. Hihintayin pa rin ani ang technician ng Korean contractor para siyang mag-ayos ng traffic light. Dahil dito kulay orange muna makikitang senyales ng mga motorista sa traffic light para sa no left turn zone sa lugar. Balik sa Ilocay. Maraming salamat, Lea Ilagan. Nag-uulat mula sa Camp Crame. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Umiiral pa rin po itong easterlies o yung hangin na nanggagaling po silangan nakakaapekto sa may eastern section ng Visayas at ang Mindanao. Samantalang yung ridge ng high pressure area ay umabot po sa may area ng Luzon. Kaya sa forecast po ng Pag-asa, Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na pa po rin may mga tsansa po na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms kagaya po natin na-experience dito sa Metro Manila at mas malaki po ang tsansa din sa may area ng Samar at Leyte maging sa Caraga region. Ang heat index forecast naman po ng Pag-asa sa Metro Manila at sa may area din po ng Tuguegarao halos sumaabot po yan ng 40 degrees Celsius kaya patuloy po ang paalala ng mga health official na sana po magbaon tayo ng mga panangga sa init ng araw at magbaon din po ng tubig para hindi ma-dehydrate. Wala naman po nakita ang Pag-asa na panibagong bagyo o LPA na makaka-apekto sa ating bansa. Yan ang ating gulat panahon. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo. Nagulat mula sa Pag-asa DOST. Ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan 1st Division
ang pag-aresto kay North Cotabato Governor Emilu Mendoza. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Pag-aaralan muna ng Sandigan Bayan First Division ang mosyon ni North Cotabato Governor Emilu Mendoza bago maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Kaugnay ito sa kasong Gracie Mendoza na nag-ugat sa maling pagbibigay niya ng pabor sa gasolinahan ng kanyang ina taong 2010 para sa 2.4 million worth of fuel supply. Ayon kay Associate Justice Efren de la Cruz, bagaman naglabas na sila ng resolusyon na nagsasabing may probable cause ang kaso ni Mendoza at ipinag-utos na rin ang pag-i-issue ng warrant of arrest, ay diringgin muna nila ang ihinapol na mosyon ni Mendoza. Paliwanag kasi ng kanyang kampo, hindi nila natanggap ang resolusyon ng Sandigan Bayan, kaya nagsumiti pa sila ng motion for judicial determination of probable cause. Binigyan ng korte ng 10 araw ang kampo ng prosecution para maghain ng komentaryo at 5 araw naman ang depensa para mag-reply. Matapos ito ay saka pala magdedesisyon ang Sandigan Bayan kung may sapat na dahilan para ipaaresto si Mendoza. Samantala, humingi muna ng komentaryo mula sa konstitusyon ang korte bago magdesisyon sa hiling naman ni Senator Bong Revilla na makaboto sa Bacoor, Cavite sa May 9. Nais kasi ng senador na makaboto sa Cavite dahil doon anya siya rehistrado. Nagpakita pa ng katibayan ang kampo ng senador kanina sa korte na walang special calling precinct ang Philippine National Police sa Camp Crame para sa mga detainee doon. Kasalukuyang nakadikimit si Revilla sa PNP Custodial Center matapos ang hindi payagang makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng Port Battle Fund Scam. Lord? Joyce Balancio nagulat mula sa Sandigan Bayan. 2 kilong hinihinalang shabu nasabat ng mga otoridad sa sinagawang buy-bust operation sa Parañaque City kagabi. Narito ang report ni Reynante Ponte. Huli ang 2 sospek sa buy-bust operation ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa parking area ng isang mall sa Sucat, Parañaque City alas 6:30 kagabi. Nagpanggap ang operatiba ng PIDEA na bibili ng 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 800,000 piso sa 2 sospek na kinilalang sina Mark Chu Tu, 38 anyos at Cherry Ann Trinidad, 41 anyos. Nang magkaabutan ng pera ay dito na pinusasan ng mga sospek at nakumpiska pa sa kanila ang isang bag na naglalaman ng 2 plastic na may illegal na droga. Umabot sa 2 kilo na hinihinalang shabu ang nasabat sa mga ito na may street value na 10 milyong piso. Ayon kay PIDEA Regional Director Erwin Sangre Ogario, ilang buwan na din nilang tinitiktikan ng mga sospek na nagbibenta ng illegal na droga sa South Area ng Metro Manila. Isang team natin, tinututukan to isang grupo. Ito yung 2 nahuli natin, kasama to sa grupo na yon. And normally, yung malapit sa Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa, that area. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. Isang 120 ang naaresto sa sinasabing pinakamalaking gang takedown o paghuli sa mga miyembro ng gang sa kasaysayan ng New York City. Ang mga naaresto ay miyembro ng 2 magkaribal na grupo na Two Fly, YGZ at The Big Money Bosses. Ayon sa mga pulis, nag-ooperate umano mga ito sa mga public housing developments sa Bronx. Ayon sa isang U.S. attorney, nahaharap ang mga naaresto sa kasong murder, racketeering, narcotics at gun crimes. Balita pa rin sa labas ng bansa, ilang ari-arian sa Texas ang nasira dahil sa mga bagyo at buhawi na nanalasa sa rehiyon kahapon. Nawalan ng bubong ang ilang bahay dahil sa malakas na hangin at ulan. Ilang garahe rin ang nagiba dahil sa pananalasa ng 5 buhawi sa Texas, Missouri at Kansas. Nagkaroon naman ng malalim na pagbaha sa Mosby, Missouri, kung saan isang golf course din ang nalubog sa tubig. Nawalan din ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Texas at Missouri. Inaasahan na makakaranas pa ng ilang bagyo ang rehiyon hanggang sa katapusan ng linggo. Pansamantala, hindi muna maririnig ang chimes ng kilalang 160-year-old Big Ben sa susunod na taon. Isa sa ilalim sa repair ang Parliamentary Clock Tower, binabahagi ng 29 million pounds o katumbas ng $42 million na proyekto. At ayon sa mga engineers, 3 taong tatakpan ng scaffolding ang tower. Ngunit plano pa rin ng mga engineer na huwag takpan ng 1 sa 4 na orasan ng Parliamentary Tower. At ayon sa House of Commons, tutunog lamang ang tower sa mga importanteng events.
at huling kinumpuni ang clock tower noong 1983 hanggang 1985. Binagsa ng mga job seeker ang Pre-Labor Day Jobs and Career Fair ng Department of Labor and Employment sa Cebu. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Naging matagumpay ang idinaos na Pre-Labor Day Jobs and Career Fair ng Department of Labor and Employment sa Mandaue City sa Cebu. Personal pa itong binisita ni Pangulong Benigno Aquino III upang alamin ang mga trabahong inialok sa ating mga kababayan, lalo na sa pamamagitan ng job portal ng pamahalaan ng PhilJobNet. Ayon sa DOLE, mahigit sa 500 job seekers ang na-hire on the spot at marami rin ang nag-apply sa mahigit 17,000 trabaho na inialok ng 47 participating companies. We are very happy. I think, even it's very hot, kahit mainit, I think we have a huge turnout. And nakikita mo naman, very participative pa rin ang audience. May mga pumila ring fresh graduates na nagbabaka sakaling makakuha ng magandang trabaho. Sa mga bagong graduate, kung kayo'y maghahanap ng trabaho, accept the first job that comes to you. If you don't have any experience, because this is the only way you can gain experience. Payo rin ng DOLE sa mga naghahanap ng trabaho na mag-ayos at gawing presentable ang sarili, gumawa ng maayos na resume at paghandaan ang pagsagot sa interview. Samantala, bukod sa job fair ay nagsagawa rin ang DOLE ng livelihood fair, diskwento caravan at career orientation. Ipinakilala rin nila ang programang magbibigay ng financial support, employment facilitation at skills and livelihood training sa mga guro at personnel na posibleng maapektuhan ng full implementation ng K-12 program. Nakibahagi rin sa Pre-Labor Day event ang mga benepisyaryo ng mga programa sa ilalim ng DOLE, katulad ng Special Program Employment of Students at Government Internship Program. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Nagdaos ng Disaster Risk Reduction and Management Caravan sa La Union ang Office of the Civil Defense at ang Philippine Information Agency o PIA. Narito ang report ni Grace Doctolero. Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Media at Government Information Agency sa isinagawang Disaster Risk Reduction and Management Caravan sa San Fernando, La Union. Layunin nito na talakayin ang tungkulin ng media at Philippine Information Agency sa emergency management at pagbibigay ng impormasyon sa publiko lalo na sa panahon ng kalamidad. Partikular na pinag-usapan ang weather forecasting system ng Pag-asa DOST, pati na ang inilalabas na public storm warning signal tuwing may pumapasok na bagyo sa bansa at kung paano ito maipapaunawa ng media sa publiko para matiyak ang kanilang kaligtasan. Napaka-importante ang role ng media, no? And even yung mga information officers natin dahil sila ang katuwang natin sa pagbibigay ng mga informasyon, no? Lalo-lalo na dito sa Region 1 at natutulungan ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council na iparating ang ating mga warnings, ang ating mga other information sa ating mga kababayan. Ang isinagawang pulong sa La Union ay unang bahagi pa lamang ng Information Caravan on Disaster Resilience. Plano ng Office of the Civil Defense na maglibot sa iba pang probinsya upang mapalawak ang information drive ukol sa disaster preparedness. This coming June ay tutungo naman tayo sa Pangasinan, para mag-conduct rin tayo ng media caravan Ilocos Sur at saka sa Ilocos Norte. Kasama ang La Union News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Nagpalitan ng patutsada at insulto kahapon sina World Heavy Champion Tyson Fury at Ukrainian challenger Vladimir Klitschko sa ginanap na press conference sa Manchester Arena. Nakatagdang magsagupa ang dalawa sa July sa Manchester Arena. Ginulat ni Fury ang mundo ng boxing nang ma-upset ang Unified Heavyweight World Champion na si Klitschko sa Dusseldorf noong Nobyembre. Mula noon ay wala nang tigil sa palitan ng kabi-kabilang insulto ang dalawa para sa kanilang build-up sa July 9 rematch. Sa press conference, sinawag ng 27 years old na si Fury si Klitschko na dog shit fighter.
Naghubad pa nga si Fury at ipinakita ang maskuladong katawan na mas malaki kumpara sa November fight nila ni Klitschko. Ininsulto naman ang 40 years old na si Klitschko si Fury kaugnay sa komento nito kamakailan tungkol sa homosexuality at women's rights. Samantala, nakihalubilo si First Lady Michelle Obama sa may 85 miyembro ng Team USA sa Times Square para sa kick-off rally sa 100-day countdown sa Rio Olympics na idaraos sa Agosto. Pinasalamatan ng First Lady ang mga Olympic at Paralympic athletes na kakatawan sa United States sa Olimpiada sa Brazil. Nanawagan din si Mrs. Obama sa mga atleta na gawin ang lahat para sa bandila ng United States. Nag-organize ng pavilion ng US Olympic Committee, 2 block ang layo sa Broadway upang makasalumuhan ng publiko ang Team USA at maipokus ang atensyon sa espiritu ng Olimpiada. Bukod sa United States, nagsagawa rin ng iba pang bansa ng katulad na seremonya kaugnay ng pagdaraos ng unang Olympic Games sa South America. At yan po ang ating sports news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa inyo, Floor at Lakay. Maraming salamat, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs. Ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras.